Paano mo ipaglalaban ang yaman na sayo kung ang tanging taong pinagkatiwalaan mo ang siyang unti-unting sumira sa buhay mo? Sa isang iglap, nawala ang marangyang buhay ni Rod. Kasabay ng pagkamatay ng kanyang mga magulang ay ang pagguho ng kanyang kinabukasan. Sa kamay ng sariling kamag-anak, siya'y inalipin, ginutom at pinagkaitan ng karapatan. Ngunit sa likod ng kadilimang iyon, may lihim na yaman at katotohanang naghihintay na mabunyag. At sa oras sa iyong dumating, ang dating biktima handa nang maging tagapagmana ng hustisya. Condolence Rod. Bawat tao nakakilala sa mga magulang ni Rod ay nakikiramay sa biglang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa edad na 15 ay namatay ang mga magulang niya dahil sa aksidente. Hindi lubos akalain ni Rod na biglang mawawala ang kanyang mga magulang. Lalo pa ay kasama lamang niya kaninang umaga sa hapagkainan ang kanyang ina at ama. At ngayong gabi ay nakaharap na siya sa kanilang kabaong. Nakikiramay kami sa nangyari sa mga magulang mo, Rod. Saad ni Toby, isa sa mga matalik na kaibigan ni Rod. Condolence, Rod. Sambit ng ina ni Toby at hinayaan na muna ang dalawa na mag-usap. Biglaan na nangyari sa mga magulang mo. Samantalang kahapon sinusundo ka pa nila mula sa school. Humihingi ng pasensya sila Lawrence kasi bukas pa raw sila makakapunta. Kasi pauwi pa lang ang mga magulang nila galing sa isang business meeting. Yung iba naman nating kaibigan, bukas na lang din daw pupunta. Paliwanag ni Toby. Ayos lang yun. Di ko rin kayo makakausap at maasikaso lahat. Lalo na, hindi ko pa matanggap na wala ng aking ina at ama. Labis na hindi ako makapaniwala na nawala sila sa akin ng ganung kabilis. Kanina lamang ay nayakap ko pa sila at nakikipagtawanan sa akin sa pagkainan. Samantalang ngayon, ang tanging magagawa ko na lamang ay tignan ang napakalamig nilang katawan. Halos maiyak-iyak na sambit ni Rod. Nagpatuloy pa mag-usap ang dalawang magkaibigan hanggang sa nagpaalam muna si Toby upang hanapin ang kanyang mga magulang. Habang si Rod ay naiwan na nakamasid sa kabaong ng kanyang mga magulang, patuloy pa rin ang pagpunta at pag-alis sa mga tao. Lalo na at ang kanyang mga magulang ay maraming kaibigan at business partners. Hindi makapaniwala si Rod sa nangyayari sa buhay niya. Lalo na ngayon na wala na ang kanyang mga magulang, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Dahil nasanay siya na lahat ay binibigay sa kanya dahil lumaki siya sa mayamang pamilya. Ngayon na wala ng kanyang mga magulang ay hindi niya alam kung sino na ang sosuporta sa kanya. Matapos ang isang linggo ay inilibing na ang kanyang mga magulang. Kahit nagsipag-alisan na ang lahat ng tao, ay patuloy pa rin ang pagluha ni Rod. Hindi niya alam ang mangyayari sa kanya ngayon lalo't wala na ang kanyang mga magulang. Labis rin ang pighati niya na wala na ang mga taong nagmamahal sa kanya. Na makaalis na ang mga bisita, ay nilapitan siya ng kanyang tiyo Mauro, ang nag-iisang kapatid ng kanyang ama. Si Mauro na lamang ang natitira niyang kamag-anak, lalo na at wala siyang kapatid at wala ring kapatid ang kanyang mga magulang. Kaya tanging si Mauro na lamang ang kapatid ng kanyang ama, ang kilala niyang kamag-anak. Rod, tumayo ka na dyan. Kahit anong gawin mo, kahit anong iyak mo, ay wala nang magagawa ang mga luha mo. Kaya tumigil ka na dyan at punasan mo na ang mga luha mo. Sasama ka na sa akin pa uwi. Wala ngayon, sa akin ka natitira. Saad ni Mauro at dumiretso na sa kanyang kotse. Pinunasan ni Rod ang kanyang mga luha at sa huling pagkakataon ay tinignan niya ang libingan ng kanyang mga magulang
at nagpaalam na. Sumunod na siya sa kanyang tiyuhin sa sasakyan nito. Sa mga lumipas sa mga linggo, na akala ni Rod na naghihintay sa kanya na magandang buhay, ay isa palang delupyo. Dahil ang dating ginagawa ng mga katulong sa kanilang mansyon, ay ngayon siya na gumagawa sa bahay ng kanyang tiyuhin. Hindi labis maisip ni Rod na gagawin siyang alipin ng kanyang tiyuhin. Hindi siya nito pinapakain sa tamang oras at kapag hindi nagagawa na maayos si Rod ang kanyang gawain, ay sinasaktan siya nito. Ang dating marangyang buhay ni Rod ay napalitan ng paghihirap. Ang tanging nagagawa na lamang niya ay umiyak at umasa na sana maawas sa kanya ang kanyang tiyuhin. Pinaalis si Mauro ang lahat ng kanyang kasambahay at hinayaan si Rod ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay sa kanyang mansyon. Habang naglilinis si Rod, ay nakita niya na nanonood sa may sala ang kanyang tiyuhin at hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili na magtaning. Tiyo, alam po ba ninyo kung sino na ang nag-aasikaso ngayon ng minahan nila mom at dad? Tanong ni Rod sa kanyang tiyuhin. Tumingin naman ng masama si Mauro sa kanya at binato siya ng unan. Bakit ba ang dami mong tanong? Gawin mo na nga lang inuutos ko sa'yo. At siguraduhin mo na malilinis mo yan na mabuti, ha? Iniisip ko lang po kasi na baka pwede po tayong kumuha ng pera doon na pwede ninyo pambayad sa mga katulong. Para lang po sana meron akong kasama at katulong sa mga gawaing bahay po rito. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo, Rod? Sa tingin mo, magkanong ginasto sa libing ng mga magulang mo? Sa tingin mo ba, barya lang yon? Hindi! Ibinenta ko ang minahan ng mga ari-arian ninyo para lang mabayaran ang pampabili ng mga magulang mo. Ngayon, kung ayaw mo sumunod sa kanila sa huling kantungan at gusto mo makatikim ng pagkain mamaya, kung ako sa'yo, magsisimula na ako magligpit. Nagkakaintindihan ba tayo? Galit na tanong ni Mauro. Opo. Wala nang nagawa pa si Rod kung hindi tumango na lamang at nagpatuloy sa kanyang paglilinis. Ang pang-aalipin ng kanyang tiyuhin ay tumagal ng halos 3 taon. Dahil wala nang ibang mapupuntahan pa si Rod at hindi niya alam kung kakayanin niya mabuhay na mag-isa kapag lumayas siya sa poder ng kanyang tiyuhin, ay nanatili siya roon manirahan. Tiniis ni Rod ang lahat upang makasurvive lamang sa araw-araw. Kinailangan din niyang tumigil sa pag-aaral dahil ayaw siyang pag-aralin ng kanyang tiyuhin. Nang nag-18 na si Rod, ipinasok siya ng kanyang tiyuhin sa isang minahan upang magtrabaho. Noong una ay nahirapan si Rod sa ganoong klaseng trabaho, pero kalaunan ay natutunan rin niya. Mas gusto na lamang niya sa trabaho magdamag at wag na umuwi, sapagkat doon ay nakakapagpahinga siya at nakakatikim pa siya ng masarap na pagkain. Tinitignan na lamang niya ang paligid ng minahan sapagkat iyon ang dating minahan na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Maraming alaala roon na kasama niya ang kanyang mga magulang noong nabubuhay pa ang mga ito. Hindi mapigilan ni Rod na mapaiyak na lamang habang nakatingin sa lugar na dati ay puno ng saya at ngiti. Labis siyang nalulungkot na 3 taon na pala ang nakakaraan mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Hindi niya lubos maisip na ganoon ang kanyang magiging kapalaran. Matapos ang 1 buwan na pagtatrabaho ni Rod sa minahan, ay iyon ang unang beses na makakasahod siya. Gusto niya makaipon ng pera upang makaalis na siya sa poder ng kanyang tiyuhin at makapagsimula muli malayo sa mata pobre niyang tiyo at makapag-aral muli. Sa wakas, bulong niya sa kanyang sarili nang malapit na siya sa pila upang kunin ang kanyang sahod. Ngunit nabigla si Rod na bigla siyang hilahin ng kanyang tiyuhin mula sa pilahan. Hindi niya maintindihan kung bakit naroroon ang kanyang tiyo. Tito, bakit po? Pwedeng mamaya na lang kasi malapit na po ako sa pila.
Magalang na tanong ni Rod sa kanyang tiyuhin. Galit na tumingin si Mauro sa kanya at sinabi, Wala ka sasahurin! Ha? Ano pong sinasabi niyo? Hindi ko po kayo maintindihan, tiyo. Ano ka ba? Tanga o bobo lang? Para saan pa? At pinag-aral ka ng kapatid ko na ilang taon kung wala ka naman palang naiintindihan. Ano ba mahirap intindihin sa sinasabi ko, ha? Sabi ko, wala na yung sahod mo. As in, wala na. Ubus na. Paano pong mawawala yun? Hindi ko pa naman po nakukuha. Napangisi si Mauro at kinutusan si Rod. Ano ba? Nakakaintindi ka ba talaga, ha? Ano ba sa tingin mo? Bakit kita pinagtrabaho rito? Aba, napakaswerte mo naman kung sa tingin mo hindi mo babayaran lahat na nagastos ko sa'yo sa loob ng 3 taon. Kinuha ko ng sahod mo at kada sahod mo, kukunin ko na simula sa araw na to. Nagkakaintindihan ba tayo? Kinuyom ni Rod ang kanyang mga palad at hindi na napigilan ng kanyang sarili na sumagot. Ang kapal naman ng mukha ninyo para sabihin na kailangan ko kayo bayaran para sa 3 taon na inalagaan nyo ko. Hindi nyo na nga ako pinag-aral eh. Pinakain na maayos. At ginawa pa ninyo kong alipis sa bahay ninyo. Kung may utang man ako, matagal ko nang nabayaran yon. Dahil nagtatrabaho ako at naglilinis ako para sa inyo nung walang pahinga sa loob ng 3 taon. Aba, bastos kang bata ka. Sumasagot ka na. Sinuntok ni Mauro si Rod. Agad naman yung nakita ng mga trabahador at bago pa man makasuntok pabalik ang si Rod ay pinaghiwalay na silang dalawa. Tinignan ng masama ni Mauro si Rod bago siya tuluyan na umalis. Kinamusta si Rod ng kanyang mga kasamahan sa trabaho pero hindi na niya kinausap ang mga ito dahil wala siya sa mood. Dahil sa nangyari ay inilagay muna si Rod sa opisina ng kanyang boss upang maglinis. Habang naglilinis si Rod ng opisina ay nakita niya ang isang papeles kung saan nakalagay na siya ang nagmamay-ari ng mga minahan at iba pang mga ari-arian ng kanyang mga magulang. Ang buong akala niya ay ibinenta ng kanyang tiyuhin ang mga ari-arian na nakapangalan sa kanya. At hindi ito pwede magalaw ng kanyang tiyuhin dahil sa kanyang lahat na nakapangalan. Hindi niya labis makontrol ang kanyang sarili at labis siyang nanginginig sa galit. Lalo na at ilang taon siyang nagtitiis na makisama sa kanyang tiyuhin, inaakala na hindi niya kayang suportahan ang kanyang sarili. Ngunit napakalaking pera pala at ari-arian ang mga iniwas sa kanya ng kanyang mga magulang na maaari niyang gamitin upang suportahan at pag-aralin ng kanyang sarili. Nang matapos ang kanyang trabaho ay agad siyang umuwi at lahat na nakita niya kanina sa opisina ay naka-photocopy na at tinapon niya na yon sa mukha ng kanyang tiyuhin. Ang sabi mo, binenta mo ang minahan, mga ari-arian ng mga magulang ko. Pero sinungaling ka kasi nasa akin pala nakapangalan lahat at hindi mo magagalaw yun. Napakalaking pera din pala ng iniwas sa akin ng magulang ko. Bakit tinago mo sa akin lahat ng yun at pinahirapan mo pa ako? Bakit hindi mo na lang ako hinayaan mamuhay mag-isa? Kasi kakayanin ko naman dahil sa laki ng iniwan ng pera ng aking mga magulang. Galit na sambit ni Rod. Saan mo nakita lahat ng to? Tanong ng kanyang tiyuhin, bakas sa kanyang mukha ang pagkabigla at gulat. Sinabi ko doon sa tarantadong na yon na wag daw wag kang papapasukin sa opisina niya. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Galit na saad ni Rod. Galit na tumingin si Mauro sa kanyang pamangkin at sinabi, Dapat sa akin to iniwan ng kapatid ko eh. Hindi sa'yo. Aba, sino ka ba sa tingin mo? Dahil sa sinabi ni Rod ay sinuntok siya ni Mauro at nagsimula silang magsuntukan. Makalipas ang ilang minuto ay may umawat kay Mauro na pulis dahil tinawagan ni Rod ang mga pulis bago niya kumprontahin ang kanyang tiyuhin.
Dinala sa ospital si Rod dahil nawalan siya ng maraming dugo dahil sa mga sugat at pasa na natamo niya sa pambubugbog ng kanyang tiyuhin. Nang makalabas siya ng ospital ay inasikaso niya ang pagpapaaresto sa kanyang tiyuhin. Habang lumalakad ang kaso, ay nalaman rin niya na ang kanyang tiyo Mauro pala ang pumatay sa kanyang mga magulang. Dahil nais ito na makuha ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Kaya ngayon naiintindihan na niya kung bakit labis ang galit sa kanya ng kanyang tiyo. Dahil imbes na makuha nito ang pera ng kanyang magulang, ay napunta sa kanya ang lahat. Kinasuhan ni Rod ng kanyang tiyo Mauro sa pagpatay nito sa mga magulang niya. Matapos ang ilang buwan na mga pagdalo sa hearing, ay nanalo si Rod sa lahat ng kaso na isinampa niya kay Mauro. At tuluyan na nakulong ang kanyang tiyuhin. Matapos ang 1 taon ay nagpasya si Rod na bisitahin ang kanyang tiyuhin. Doon ay nagsimula na umiyak si Mauro sa kanya at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang naging kasalanan kay Rod. Huminga ng malalim si Rod at pinatawad niya ang kanyang tiyuhin kahit na malaki ang kasalanan nito sa kanya. Nagawa ni Rod na patawarin ang kanyang tiyuhin kahit naging malupit at masama ito sa kanya. Dahil nakita naman niya na nagsisisi na ang kanyang tiyuhin at nais ito na magbagong buhay na. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!